Magandang araw mga kaibigan. Usapang Ted Filon tayo. Mga 3 or 4 days ago, biglang nawala si Mr. Ted Filon sa kanyang programa. Akala natin kung may banta sa kanyang buhay, nagurgur na ba. Nakakamiss ang isang Ted Filon, kaya marinig natin araw-araw. Ngayon, bumalik na po siya. Good news at mas tumapang pa. Okay? So, pakinggan natin ito. Pagbabalita ni Ted Filon, isa sa mga haligi ng tunay na journalist. So back today. Araw po ng Friday ngayon sa mga naghahanap sa akin. Eto na ako. Eto na siya. Sabi sa inyo nagwalis-walis ng magbakuran kung ano isip nyo. Huwag mong kalimutan ha. Very much May content na naman. strong, very much alive. Kasi alam mo, sabi ng mga nakamiss sa'yo, next time daw, pagka daw ikaw ay magbe-vacation leave, mag-iwan ka daw ng video message. Ganoon. Magpa-press con ka daw sana, para daw hindi sila nagugulat. Kaya siguro, Magsasabi ka. siguro maggagawa na ako ng vlog. Para kasi simula pa lang I woke up like this. And then I'm having breakfast. Tama, ganun. Breakfast ko. Kumbaga, a day in the life of Ted Filon. Tsaka live, no? Oo, Araw-araw oo. ako nasa. Nagtatayo na lang tayo ng Ted Filon's Fans Club. Yeah, maganda yan. Fans Club ni Ted Filon. Papatay. Ikaw naman, napaka-negable. Lahat na ng mga Hindi mo bagay, pwedeng, lahat na ng mga bagay binobroadcast. hindi mo pwedeng doon sila magpapapicture kung nasan ka. Pero ito na nga, nagbabalik. Ang baby boy, Ted Filon. Kami sa'yo, baby. Welcome back. Salamat po na marami sa lahat ng ating binigiliw ng mga uring manggagawa, lalo na po yung mga walang day off, walang Pasko, walang Day off. Sino kaya yung pinaringgan niya dyan? Walang Yung, day off yung na taga Malacanang. day. Ang dami-dami po nila. Ang dami po nagbibigay pugay po. Ang dami po nila, walang day off. Pero, yun nga, sabi natin walang day off. So, hindi pala niya day off yung ng concert. Ang dami nilang ganyan. Sa inyong lahat ng mga uring manggagawa na nagpapagalo talaga at ang galaw sa mundo ay patas. Amen. Mamaya, isa-isa natin sila, baby girl, ha? Yun na ako akong balita. Nagpunta ka daw sa isang restaurant, yung pag-asa, ito na muna tayo. Alin? Ay sinasabi mo, Ano? nakayakapan mo ng white beard, si nanay. Ay saan ka ba kasi naglalagi? Balita ko nga din, pinagkaguluhan ka na naman ng mga umiidolo sa'yo. Sobra ka naman sa pinagkaguluhan. Yun ang sinasabi, yun na ako akong balita. Nagpunta ka daw sa isang restaurant, pinagkaguluhan ka doon, isa si nanay, sa nakadaupang palad mo, niyakap ka ng white Hindi beard. naman, baby girl. Nagpa-picture lang naman. Iba ka talaga. Saka, yakap-yakap ng mga senior. Ay nako, sinabi niya. Diba? Alam mo na, kapa natin mga senior yan eh. Ay, pero hindi ko naman sila masisisi kung talagang idoling ka nila. Parang yung mga nagko-comment dito sa YouTube Live, ang sabi nga nila, welcome back, idol. Kasi nga dahil sa iyong credibility pagdating sa Yes. pagbabalita. The most credible. Ikaw talaga eh. Hindi ko may tatanggi. Importante na tama po ang ating ibinabalita. Ang mga informasyon ay fact-check ika nga po at na-verify muna. Ngayon, mga kapatid, budget. Right. Budget po ang pag-uusapan din natin mamaya. Kasi po, ang sinasabi ho ng Malacanang, Toro daw po, no? Toro ang pag-aaral ng ating siyudad. Masin nila, kumalan na. May ganon? Bago pirmahan, talagang pinusisi ng maigi. Bukas daw ang pirmahan. December 30, Monday. Monday. Isasabay sa Rizal D. Okay, so nangangahulugan na wala nang saysay. Yung pinagdaanan natin ng budget deliberations. At saka yung sinasabing PICAM na yan, na photo op lang pala, di ba? Picture-picture lang. Nagpulong sila doon. Saan? Sa Manila Hotel. Wow! Mas na pa kayo ng pagkalaki-laki. Hindi ba? I mean, ako, aga-aga rito. Sige, nakamiss namin I sa'yo am so back. At nang lumabas po yung version ng to the end of the day, budget. Ano pang saysay, mga kapatid? ng Baika. Ng mga gastos pa tayo ng gas. At the end of the day, yung small committee na yan, practically po, hindi pala kasama mismo yung finance committee chairman ng Senado. I mean, ay sa ating mga mukhang iba. Diba? Mukhang may mga nagdesisyon lamang dito. At nang lumabas po yung version
ng small committee ng BICAM na yan ay kahindig-hindig. At hindi pa ho sila kikilos nga kung hindi po nag-ingay dito ang marami. Yes. Kung hindi po sinabihan sila na itong pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya po rin nagtataka naman din, bakit yung mga anti-corruption advocates dyan sa ating pong mga tahimik sila, di ba? Well, nung lumabas po itong versyon na inaprubahan ng both houses ratified, as usual po in the Senate, well, in fairness kayo, dalawa, kasi nung una isa lang dalawa. Alright, dito po sa lower house, as usual, makabayan lang. Abay kahindik-hindik po kinalapasan. So dahil po sa ingay at yung banta na baka mapahiya sila dahil po ito'y labag sa ating saligan, tapos dadaan ngayon sa review. So sino ngayon nagre-review? Si Presidente, si Executive Secretary, si Finance Secretary, si Budget Secretary, and si NEDA at si DPWH. Nasama DPWH. Kasi sila may pinakamalaking budget eh. At nadagdagan pa naman sila ng Ba't plus hindi sinama si 289 Sally billion. Angara? Exactly. Diba? So nangangahulugan, opo, dumaan kayo sa pagkahaba-habang budget hearing, pagkalaki-laki ng istorbo sa trabaho ng mga taong gobyerno, pagkalaki-laking gastos, at the end of the day, sila din ang magre-review. At ngayon po, ano yun? Hihimay-himayin nila. Ano yun? How do you amend, alright, a ratified budget? So, through line veto. Pag-isa-isa. Baka at the end of the day, magkaroon na naman dito ng ilang pahong constitutional issue. Kasi sinasabi ho ng iba, ang mga panukala ng iba, ibalik sa amin, ayusin namin, and we will ratify again. Ayaw naman ng Pangulo ng Ayaw gano'n. naman daw po kasi hindi daw yun yung proseso. Hindi daw ganoon Well, yun. anyway, Ratified nandiyan na naman sa nga. kanyang opisina yung dating Court Chief Justice, baka maalam sa batas, wantayin natin. But basically po mga kapatid, dito po sa isyong ito, kaya po nangyayari ito kasi hindi ko tayo nakikialam. Mabuti ko na lamang at may mga tao and we have to give credit sa mga tulad ng no? Sabi lang po mga close-oriented persons na concerned sa budget na ito. Maaari pong pulaan na, i-bash na ho na kung ano, huwag ipansinin yun. Kasi dito mga kapatid mamaya hihimayin ko na natin ito ulit. Itong issue po ng budget na ito para nyo maintindihan kung gaano ka-importante. Lalo pa at sa pinakahuling balita po ng Treasury Department natin. Kunin mo yung business page dyan, sinasabi ko kanina. Anong sinasabi dito sa balita? Budget deficit reached 1.2 trillion pesos in Nako, first 11 months. Yan po ay 1.2 mula nga trillion. January to November 2024, mga kapatid. 1.2 trillion pesos budget deficit. Oh, wow. So, nangangahulugan mga kapatid, opo. Yun daw pong revenue collection natin, 4.1 trillion pesos. Yung pong 11th-month expenditure is 5.3 trillion. Kaya 1.2 trillion ang ating deficit. Tama. So, we're spending so much doon sa ating kinikita. Oo. Sobra ang ginagastos natin sa kinikita. Okay, so basically po dito talaga kinakailangan magtipid, di ba? Magtipid. Magtipid sino? Dapat gobyerno. Di po ba? Pero nararamdaman nyo ba na nagtitipid po sila? So, namiss nyo. Speaking of tipid, ano yung pahayag ni Executive Secretary Bersamin the other day? Sabi niya, the President is prudent. Ano ibig sabihin ng prudent? Yan, nag-iingat, nagtitipid. Prudent in spending, programming and spending our limited resources. O ano ngayon? 1.2 trillion pesos ang budget deficit. Palagastos ang ating gobyerno. Gastos ng gastos. Kulang naman ang ating income. Kaya yun, mangungutang na naman ang gobyerno natin para mapunuan yung budget deficit. So, anong klaseng prudence ang sinasabi ni Executive Secretary Bersamin? Namiss ka na. Miss ka nila kaya masaya sila. Ikaw talaga. Oh. Ay, naku, namiss ka naming lahat. As in,
lahat ng mga Yes, nakakamiss nga si Ted Filon, mga 4 na araw atang nagbakasyon. Di okay lang din 'yan. Basta kailangan natin ang kagaya ng isang Ted Filon na walang takot. Mas matapang ngayon kaya nakapagbakasyon. Mabuhay ka, Ted Filon at DJ Chacha.